Inihayag ni Vice President Sara Duterte na unstable na umano ang lagay ng Marcos Jr. administration dahil sa korupsyon sa infrastructure projects. Ito ang hirit ng bise sa kanyang pagharap sa Senado kaugnay sa mahigit 900 million pesos na panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2026. May balitang A to Z si Ace Cruz. Our institutions are clearly abused. Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ng media kung sa tingin niya ay stable pa ang lagay ng pamahalaan. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption. And there is practically nothing happening in our country. Ayon kay Duterte, kabilang dito ang mga alegasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa umano'y kickback sa flood control funds. Bukod pa ayon sa bise, sa perang galing umano sa iligal na sugal. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng mga suitcases na yun. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Maring itinanggi ni Romualdez ang anyay walang basihang aligasyon. Ani Romualdez, guni-guni lang ang parata na tumatanggap siya ng mali-malitang pera mula sa flood control funds dahil wala naman anyang konkretong ebidensya. Binueltahan naman ng Malacanang ang pahayag ng bise na unstable na ang pamahalaan. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang administrasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Gate ng palasyo. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad ng nakaraang administrasyon, anong nakita niyong pagbuyanyang o pagbulgar sa mga ganitong klaseng anomalya. Hindi pwede mangyari yan dahil hindi papayagan ng ating Pangulo yan. Ginawa ng bise mga payag matapos sumarap sa Senate Committee on Finance kaugnay sa 902.8 million pesos na panukalang budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Mas mataas ito ng higit 20% sa 744 million pesos na OVP budget ngayong taon. 40 minuto lang ay naprubahan agad ng komite ang budget dahil sa parliamentary courtesy. Nagpasalamat dito si Duterte sabay paliwanag kung bakit hindi na siya humiling pa ng dagdag na pondo. Alam naman natin na hindi ibibigay yan eh. So parang maglulukuhan lang tayo kung magkasabay kami ng mas malaking budget tapos babalik lang din tayo sa kung ano yung nasa left ngayon. Humirit pa ang ilang senador na kalyado ni Duterte. Bilyon-bilyon ang naririnig nating na hinahatid na tinatawag na basura doon sa flood control. Kung tutuusin, wala pang 1 bilyon ang hinihingi ng OVP. Barya lang po ito, ibigay na po natin, dagdagan pa. Total naman, meron nagsabi ni isang senador na malaki insertion natin, ibigay na natin sa Office of the Vice President para maging working Vice President siya. Matatandang kinwestiyon ng mga mambabatas ang mga nakaraang budget proposal ng bise dahil sa mga aligasyon ng umano'y misuse ng daang milyong pisong confidential funds na questionable umano ang mga resibo, gayon din ang mga pangalang tumanggap nito. Ito rin ang naging basihan ng impeachment complaint laban sa bise. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.